Pero maaga akong naulila eh. From whom? Kay mama o kay papa? Pareho. Ha? Anong nangyari? Yung tatay ko, grade 4 pa lang, yan, maaga namatay. Actually, yung tatay ko pinatay talaga. Kumbaga sa buhay, malulubak ka talaga eh. Kumbaga, hindi naman laging smooth. Pero it's up to you naman kung paano mo mai-handle yan. At naniniwala talaga ako, Coach Chinky, na lahat na nangyayari sa buhay natin may dahilan talaga. Totoo yan. Videos that will make you wealthy and debt-free. At this point, makakasama natin ang Iponari of the Week. He's also a basketball player, business owner, and a coach from Antipolo. I'm sure kilalang kilala po natin yan, lalo sa MPBL kung kayo nanonood. Let us welcome ang Iponari of the Week, si Mr. Marvin Hayes. Hi, good morning, Marvin. Good morning po, Coach Chinky. Naksaman, ha? Grabe. Alam mo, bata pa ako, napapanood na kita. Hindi, joke lang yan. Alam mo bang frustrated basketball player? Oo, pangarap ko yun talaga. Ang problema nung nagpasabog si Lord ng height, absent ako. Sige, Marvin, bago tayo mag-umpisa, okay, can you tell us about your family background? Definitely, you're a Phil-Am, right? Phil-Am. Sige, kwento mo, paano ano yung background ng family? From Quezon City talaga ako, from Katipunan. Yung tatay ko ay Black American, tapos yung nanay ko Pilipina. Pero maaga akong naulila eh. From whom? Kay mama o kay papa? Pareho. Ha? Anong nangyari? Yung tatay ko, grade 4 pa lang, yan, maaga namatay. Actually, yung tatay ko pinatay talaga. Security siya. Dahil din sa mga kaibigan niya, may mga hindi sila pagkakasunduan. Then yung mami ko naman, simpleng mananahi lang, maaga rin siyang pahinga. Dahil sa sakit naman. Ilan kayo magkakapatid? 6. Ha? 6 kayo? 6 kami magkakapatid. Ang hirap nun. Mahirap talagang, as in, mahirap talaga. Kumbaga, sanay ako sa hirap ng buhay. Yun yung talagang napagdaanan ko. Kung magbabalik tayo Marvin, ano yung mga hindi mo makalimutan na moments nung lumalaki ka? Siyempre, nung nawala na si papa mo, wala ng regular na income, umasa kay mama. Ano yung mga challenges? Challenges, marami akong napagdaanan talaga sa buhay. Mahirap lumaki ng walang magulang talaga. Kami lang magkakapatid yung nagtutulungan. Umugot kami ng lakas ng loob sa bawat isa. Kaming magkakapatid. So, pag naalala ko lang, medyo nalulungkot lang ako. Pero, awat tulong naman ng Diyos at natapos na, kumbaga, na-survive. Is it okay na if we can, para maintindihan ng mga tagasunod, na si Marvin, syempre, nakikita natin, maganda ng buhay ngayon, kumikita ng maayos, pero hindi nila alam yung behind the scene. Let's talk about yung pagkain muna. Naalala mo nung kumakain kayo, nakapos? Tinuturo ko nga sa mga anak ko, sabi ko, lagi kayo magpasalamat kasi may kinakain kayo. Lumaki kami sa sardinas, mga gano'n, noodles, kasi mahirap na yung buhay namin. Lumaki kami sa lugar na hindi maayos na lugar. Kumbaga, as in talagang magulong lugar. Tapos, parang masasabi mong isang tuka talaga kami yung mga panahon na yun. So, anong diskarte ninyong magkakapatid para kumita? At sino yung, panganay ka ba o ano? Actually, pang-apat ako eh. Oh? So, sino dumidiskarte sa 6? Panganay at saka yung pangalawa. Anong diskarte? Hindi na sila nakapagtapos ng pag-aaral kasi noong time na yun, kami na lang tutulungan. Trabaho sila as service crew sa mga fast food na yun. Yun, pag sumeldo sila, tulong-tulong sa aming mga magkakapatid, gano'n. Ayun, ako nung time na yun, naisip ko na parang, kasi observer kasi ako, sabi ko parang, hindi pwede yung ganito lang. Okay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi syempre as bata ka, wala kang mapagtanungan talaga na maayos na magulang na parang syempre wala kayong magulang. Ilang taong ka nun? 16, 17 years old ako niyan. Yung basketball, malaking bagay talaga sa buhay ko. Yun talaga yung nag-turn ng buhay ko, basketball talaga. Actually, nasa basketball court ako, meron ako nakilalang tao doon na parang sabi niya, uy, sayang ka, parang matangkad ka. Tapos, anong height mo? 6'3 ako eh. Oh. Pero na time na yun, mga 6 flat pa lang ako eh. Okay. Tapos hanggang sa parang sinabi niya, gusto mo magsimulang maging basketball? Oo, mag-varsity sa eskwelahan. Okay. Noong time na yun, dinala niya pa ako sa National University. NU? Sa NU. Oo. Sabi kong gano'n na parang, ayoko kasi masaya naman ako sa mga kaibigan ko. Parang hindi ko kasi, pag bata ka, gusto mo lang enjoyment lang. Oo. Hanggang sa one time na na nakita kami ulit dun sa basketball court, sabi niya, sumama ka sa akin, papakilala kita sa daddy ko.
Sino daddy niya? Si Coach Manny Dandan. Hmm. Nung time na yon, coach ng National University. Nagkita kami ni Coach Manis, then sabi niya, sige, mag-try out ka dito sa National University. Yun, nung nag-try out ako, mga 1 month, araw-araw, kahit medyo struggle ako sa pamasahe, In araw-araw mo. Tapos, ano nangyari? hanggang sa parang napupunta na ako sa school, sabi ko, iba pala yung estudyante ka. Iba pala yung magka-college ka na. Nakikita mo yung school spirit ng eskwela na parang ganito pala yung college life. Parang masaya pala. Hmm. Awa naman ng Diyos, kahit pa paano, nakuha naman tayo doon sa National University. Ilang taong ka doon naglaro? Actually, team B lang ako doon eh. Hmm. Kumbaga, nandun ako as reserve player lang, then hindi pa talaga ako masyadong skillful yun. Ang puhunan ko lang talaga, ipag lang talaga yung Oo. puhunan ko. Oo. Ito yung reality, guys. Pag meron ka na parang nabigyan ka ng parang pag-asa, nabigyan ka ng panibagong panimula, tapos biglang mawawala. Medyo yung word na lungkot, yes. Pero umabot ba sa point na na-depress ka? Na-depressed talaga ako kasi naramdaman ko na masaya yung paglalaro ng basketball. At the same time, nakapag-aral ako ng libre. Wala naman kaming pantustos talaga sa pag-aaral na yan. Nung bumalik na naman ako sa Katipunan, ayun na naman, inom-inom na naman, barka-barkada na naman. Hanggang sa one time, nagkaroon ng parang sa barangay, parang, di ba dati may Liga, may liga. mga liga, Oh. may mga invitation para i-represent yung barangay nyo, mga inter-barangay. Ngayon naman, yung anak naman ng coach doon, nakaaway ko, team rep siya ng Alaska sa PBA. Oo. Nakaaway ko yung anak niya kasi medyo makulit pa ako niyan. Siyempre, 18. Nakita niya ako. Sabi niya, sayang kang bata ka. Sabi niya, ba't sinasayang mo yung buhay mo dito sa pakikipag-away? Siguro nakitaan niya ako ng sipag Wow. or potential. Sabi niya, on the next day, sumama ka sa akin, dadalhin kita sa Jose Rizal University. Grabe, no? Imagine mo, yung naging kaaway mo pa, yun na naging tulay. Doon ko na-realize na, kumbaga sa buhay, malulubak ka talaga eh. Mm. Kumbaga, hindi naman laging smooth. Mm. Pero it's up to you naman kung paano mo mai-handle yan. At naniniwala talaga ako, Coach Chinky, na lahat na nangyayari sa buhay natin may dahilan talaga. Totoo. Totoo yan. Totoo yan. So, ano na sa JRU ka na? Ano nangyari? Dinala na ako sa JRU ngayon ni Mang Tom Urbano. Nung nandun na ako, siguro mga 2 to 3 days pa lang ako nagta-try out. Oh. Pang third day ko, binigyan agad ako ng scholar. Tapos Wow! may libreng pa, sa Reyes Gym yun dito sa Oo. Mandaluyong. Binigyan pa ako ng with meal sa canteen. Wow! That- Libre pagkain. Libre pagkain, parang sinabi ko, wow, may libre pang pagkain. So, yun. Sa NU, wala ah. Wala. Grabe. Ayun. Then, sobrang saya ko yun nung mga panahon na yun kasi makakalis na ako ng gastos, pamasahin na lang yung Ang problema mo. problema ko. Nung time na yun, sinabi ko sa sarili ko na pag nabigyan ulit ako ng isang pagkakataon, ito talaga siguro, ayusin ko na talaga, ibibigay ko na talaga yung lahat ng kaya kong gawin para, yun, Okay. hanggang sa awa, tulong ng Diyos, Coach Chinky, nagtuloy-tuloy, na nakapaglaro tayo ng NCAA, tapos, nung time na yun, hirap talaga ako sa pamasahe araw-araw, wala talaga akong Kahit sa NCAA. nung nasa NCAA na ako. Ngayon, Oo. nung nakita na ako ng athletic director ng JR, Oo. sabi niya mag-dorm ka na. Then, nung time na yon, nung medyo hirap ako sa pamasahe, ng mga panahon na yun, naglalaro na ako ng mga barangay leagues. Ang tawag doon, mga ligang labas sa barangay. Oo. Kasi sa ligang labas naman, may kita kahit konti. Binabayaran ka mag-start ka ng 500 pesos. Nung time na yun, 1,000. Oo. Malaki na yun. Meron na akong pamasahe, meron na akong Oh, allowance. ang ligang labas doon, mga kapatid, parang siyang import eh. Import. 'Di ba? Kung 'di ba taga ibang barangay ka, puhugutin ka. Oo, 'di ba? Kasi nung time na yun, ayoko na rin maging kasama pa ako sa pabigat sa mga kapatid ko. Parang naisip ko na yung perang ibibigay mo sa akin yung kuya ko, yung ate ko, ano na lang sa mga mas maliliit yung kapatid. Okay. Ayun, so yun, hanggang sa nakapaglaro na ako ng NCAA sa Jose Rizal University. Yung rookie year ko, syempre pag rookie ka pa, medyo hirap ka pa. Then, on the second year, sabi ko na mas gagalingan ko pa. Masisipagan ko pa. Actually, yun ang lagi kong sinasabi sa mga... Puhunan mo eh, no? sipag talaga lagi. Mas naniniwala ako na pag masipag ka talaga, i-reward ka talaga ng Diyos. Oo, alam mo guys, ito lang balansein lang natin Siyempre may mga iba talaga gifted eh. When you say gifted, may mga natural talent talaga. Height, size, tapos skill. Pero kahit na gifted ka, pero kung medyo tatamad-tamad ka, hindi lalabas eh. Pero yung isang tao kahit na hindi masyadong skilled and gifted, pero sobrang sipag, kayang talunin yung Do you agree? Yes. Ayun talaga yung napansin ko na marami na akong nakasamang magagaling talaga as in talented, talagang gifted, malalaki.
Pero may magaling na tamad talaga. Work ethics. May mga player naman ako nakasama na parang hindi magaling pero mas sobrang sipag. Oo. After mag-practice, nag-extra, nag-shooting, nag-workout. Parang mas willing na matuto yung mga ganun. Ganun din yung mindset ko na parang kung mas magaling ka sa akin, edi masisipagan ko na lang. Tapos yun, hanggang sa lagi kong sinasabi rin sa mga anak ko yun na parang kailangan nyo maging masipag. Lahat Wow. talaga. Kasi naniniwala talaga ako na hindi papakainin ng Diyos yung tamad eh. Wow. Yun talaga yung lagi kong mindset na parang Wow. dapat maging masipag ka talaga at gagamitan mo rin syempre ng Oo naman. Kailan ka nagkaroon ng big break, 'di ba? Kasi from walang pamasahe, 'di ba? Ngayon may pagkain, pero kailan ka na-discover at nagkaroon ka ng break pagdating sa pagbabasketball? pang second year ko sa JRU. Nagkaroon ako ng award sa NCAA. Oh, anong award? Nagkaroon ako ng Most Improved Player. Oh, At the same time, nag-Mythical 5 ako. wow. Lumaban ako ng MVP race. Galing. Nung time na yun, nakalabang ko sa MVP race si Sam Ekwe. Ay, nako. Ang laki nun. Ang laki yun. Tapos nung time na yun, nagkaroon ako ng award. Yun, dumating na yung mga opportunity like makapaglaro ko lang mga semi-pro na liga. Like, napunta ako sa PBL. Pag napunta ka sa PBL na league, may sweldo ka na. Oh, sige nga. Yun na yung sweldo ko. Yung unang team at unang sweldo magkano? Unang team, unang sweldo, Toyota Otis. Ang una kong sweldo that time, 12,000 pesos. Paano mo binudget yung 12,000 mo nung ano? Sa school din, nung nagkaroon ako ng awardees, nadagdagan yung mga allowance ko nung time na yun. So nagkakaroon ako ng allowance sa school, nagkaroon na rin ako ng kita sa paglalaro ng mga ng semi-pro league. Then yun, na-manage ko na parang, sabi ko na parang, ayos, kumikita na ako. Tignan natin kung iponaryo nga tong si Marvin. Paano diskarte mo nung pumapasok ang pera? Anong diskarte mo? Tinatabi ko lang talaga yung sweldo ko. Tapos ang ginagastos ko lang talaga yung allowance ko. Wow, ang talino. Mm. So yung 12,000 saan mo nilalagay? Tinatabi ko lang sa cabinet ko doon kasi naka-dorm ako eh. Butin walang kumupit doon. Wala naman. At tapos yun, pag may mga kailangan yung mga kapatid ko, tumutulong-tulong din naman Wow, ako. ngayon nakakatulong ka na. Nakakatulong na sa mga kapatid ko, sa kuya ko, din sa mga maliliit kong kapatid. At natandaan mo ba nung nagbinilang mo yung ipon mo, umabot sa magkano yung pinakamalaking ipon? Nung time na yun, siguro mga kulang-kulang 100,000 yung Wow. yung mga Grabe. Ilang taong ka nun? 20? mga 20. Grabe, 100,000, 20 years old. Laking pera na nun. Oo. Diba? Malaking pera na talaga yun. Hoy guys, ito lang just to give you a perspective, yung ginawa ni Marvin, so super genius yan. Genius in the sense, sana naman po, pakinggan nyo to. Pag kayo ay kumikita sa trabaho, di ba, may sweldo ka. Tapos kung may sideline ka na income, dapat yung sideline income mo, yan ang iniipon mo, hindi mo na dapat gastusin. Or pwede yung sideline income mo, yan na gamitin mo, yung sweldo mo na ginawa mo, yan na tinatabi mo. Kaya nakaipon ka. Pero kung ang diskarte mo, kung ano yung kinikita mo, di ba, sa dalawa, tapos ginagastos mo rin, kahit na malaking kita mo, walang mangyayari. Mm-hmm. After that, saan ka na napunta? Siyempre, wala na akong playing year. Sabi ko, subukan ko naman yung PBA. PBA that time. Okay. Sa awa at tulong ng Diyos, nagpa-drop tayo sa PBA. Na-drop ako ng Alaska that time. Pang ano ako yun, pang number 19. Kumbaga sa 100 na nagpa-drop, 19 lang yung nakuha. Ako pa yung pang last. Then, nung napunta ako sa Alaska, ng mga time na yon, champion team sila yun eh. Sila nila coach team, malakas yung team nila. So wala akong spot sa lineup. Okay. Pero reserve ako, nandun lang ako. Pag reserve ka ba may sweldo na? May sweldo din. May magkano na? Nung time na yon, ang sweldo ko 60,000. Oo! 60,000 na. From 12. Thank you, curious question. 12,000. Nung tumaas sa 60,000, binago mo ba lifestyle mo? Yun yung ko. Lumifestyle ka na, no? Lumifestyle na. Yun yung pagkakamali ko siguro. Or hindi ko rin. Kasi syempre nasa PBA ka na. Tapos yung mga bagay na hindi mo nabibili mo na. Yung mga pagkain na hindi mo kayang bilhin, nabibili mo na. Syempre parang napansin mo. Nasabik ka. Kumbaga. So, in other words, yung 60,000 mo, ano nangyari? May ipon o naubos din? Naubos yun. Sobrang revealing. Nung 12,000 ang kita, may ipon. Nung 60,000, lumaki na, wala. Ay. Diba? Yung pera pala,
depende rin pala sa paggastos kasi yung level ko nung mga panahon na yun, parang feeling ko, parang nabibili mo yung mga gusto mo. Tumaas din yung cost of living. O tsaka hindi lang yan, parang feeling mo hindi na matatapos 'to. Hindi, oo, yun yung ano. May papasok pa naman May ako. papasok, may sweldo every month, may mga bonus kada game. Right now, ano ng buhay ni Marvin? Telling all of that. So, currently, anong ginagawa mo ngayon? Ngayon, I'm still playing wala na ako sa PBA pero naglalaro ko sa MPBL at the same time. Madalas akong ma-invite sa mga ligang labas, sa mga probinsya. Actually, Sir Chinky, hindi ko rin ma-expect sa sarili ko na parang feeling ko buong Pilipinas nalibot ko na sa kakalaro ng basketball. Okay. Halos every week, nasa ibang lugar ako. Ngayon, ganun yung ginagawa ko. Naglalaro ako ng basketball at the same time. Kasi lahat ngayon nasa social media na eh. Totoo. So, parang naisip ko, parang marami nagsasabi sa akin, no, ba't di mo subukan yung pag Sa social media. sa social media? Dahil one time kasi napunta ako sa team sa Davao, sa CM Farm. Nakita ko yung mga ibang kasama ko doon na gumagamit ng social media, nagpo-post sila ng mga reels or parang sabi niya, Kuya Mar, ba't di mo subukang maganto? Okay. So, yung parang naisip ko na parang, sige, try ko lang. Hanggang sa pagpasok ko sa social media, magpa 5 months pa lang ako, okay naman, maganda naman yung... Oo, maganda talaga. Alam mo, nakaka-encourage yung buhay mo, Marvin. Sobrang bait sa'yo ng Diyos. Hindi ko talaga alam kung ano yung biyaya talaga ng Diyos sa akin. Kasi kung ako lang, kung hindi ko talaga makikilala yung Diyos, baka hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Kung hindi ako nakakilala sa Diyos o kung hindi naayos yung buhay ko dahil sa basketball, baka siguro nakakulong ako ngayon or baka patay na ako ngayon kasi hindi natin alam talaga yung buhay. Kumbaga, lumaki ako sa isang lugar na hindi talaga maayos. Yeah. So, environment na kinalaki ako, as in talagang magulo talaga. Pero dahil sa basketball, awat tulong ng Diyos, naging maayos naman yung buhay natin. Ano yung isang malaking leksyon sa buhay na natutunan mo? Lahat ng mga mabubuting bagay na gagawin mo sa buhay mo, ang resulta talaga niya mabuti. Lagi ko talaga sinasabi sa sarili ko na pag masipag ka, marireward ka talaga. Ikaw talaga gagawa ng sarili mong desisyon. Pag tamad-tamad ka, walang mangyari sa buhay mo. Kung aasa mo lang yung buhay mo sa ibang tao, o iaasa mo lang yung buhay mo sa swerte o malas, walang mangyari talaga kasi dapat talaga kinikilusan mo lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. Wow. Mga katambay dyan. Hindi, ngayon, kasi marami kabataan ngayon at that age na hindi alam talaga kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Wala pa silang direksyon. Ano naman masasabi mo? Kausapin mo sila, yung mga tambay, or minsan, napapasama sa maling kasama. Alam mo na yun, yung mga barkada na nag-influensya na hindi tama. Ano masasabi mo sa kausapin mo? Payo ko sa mga kabataan dyan na nagsisimula or dinidiscover yung sarili nila. Yung buhay kasi natin, tayo ang magdadrive niyan. Kailangan lagi ang desisyon mo yung mas makakabuti lagi para sa'yo. Huwag kang papasok sa isang sitwasyon na hindi mo alam yung kakalabasan. Lalo na yung mga nagsisimula, mada-downgrade ka talaga. May mga taong hindi maniniwala sa'yo. May mga taong minsan akala mo, kaibigan mo talaga pero kaibigan mo lang pala sa kasiyahan. Yung pagsubok talaga, kahit yung pinaka-close na kaibigan mo, kahit yung parents mo or sino pa, walang makakatulong talaga sa'yo. Kumaga sarili mo lang at saka yun yung Diyos, maniwala kayo sa Diyos na may tutulong talaga sa inyo. Maging masipag talaga sa buhay at the same time, wag maging tamad. Yun yung lagi kong yung sinasabi ko, wag maging tamad at yun, maniwala kayo sa magagawa ng Diyos sa buhay ninyo. Wow, grabe. Mabuhay ka, Marvin. Talagang sobrang ang galing ng storya ng buhay mo. Alam mo, tama ka sinabi mo na lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo may dahilan Hindi ka pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa ganong na maaga kayo na ulila, na kayong anim magkakapatid nagtulong-tulungan at na-discover mo nga yung basketball at naunawaan mo ang puhunan mo, hindi lang yung galing, kundi sipag. Future plans mo, Marvin? Actually, naging coach na talaga ako. Doon ako papunta ngayon sa pagko-coaching talaga. Gusto ko talaga magtayo ng sarili kong camp. Parang feeling ko na makakatulong ako sa mga nagsisimulang player para ma-share ko sa kanila yung mga na-experience ko sa buhay, sa basketball, para mas ma-encourage ko sila. Wow. Ganun talaga yung... Very good. Congratulations, Marvin! Baka pwede mo na mai-promote ang iyong social media para mas marami pa tayong ikang ma-encourage. Sana po niyo po ako, ma-follow niyo po aking Facebook account. Yan, Marvin Bernas Hayes. Paki-like na rin po yung page ko din, pa-follow lang po din. Ganoon din po sa Instagram, Marvin Bernas Hayes lang po. Yes.
Mabuhay ka, Marvin. Thank you very much. That's Marvin Hayes for you.